gikan sa CIDG aron sa pag-serve ining maong warrant o pare. Nabulabog ang katahimikan sa compound na ito sa Surigao City sa Mindanao sa pagsalakay ng mga miyembro ng PNP CIDG. Isang tao ang kanilang naaresto, kabilang na ang mga tumatayong leader ng grupo, sina Dato Adlaw at ang misis nitong si Bae Lourdes na nahaharap ngayon sa patong-patong na mga reklamo. Hindi nyo marespeto ang batas sa Panginoon! Ang compound kasi, headquarters ng religious group na FTGP o ang Federal Tribal Government of the Philippines na nagpapakilalang tunay na may-ari raw hindi lang ng Surigao kundi ng buong Pilipinas. Asa man yung mga ancestral land, sir? Kini-intero Surigao? Surigao, tibuok, Pilipinas. At sa kanilang headquarters, may natagpuan ding mga di umano. Anting-anting na siya raw nagpakumbinse sa ilan nilang miyembro na sa kanila'y umanib. Kulintas kami para maluwas, pandipinsa sa yung magbiyahe. Ang sulod ato ng mga Latin, dili mabasa ng kaning Lunes, mabasa ra siya og Martes o Bernes, panggamot-gamot. Kapag mga bastos mo? Bastos na po ng mga namo ko! Ha? Matatandaan na nito lang nakaraang buwan, gumawa ng ingay ang grupo matapos ipadlock ng mga armado nilang miyembro ang ilang mga establishmento sa Surigao City na tumanggi raw magbayad ng hinihingi nilang buwis at pumirma rin sa mga dala nilang dokumento. Kamata kami? O illegality! Nagkuhan kami sa gobyerno! Nagkuhan na kami ng permit! Nagkuhan na kami ng permit! Ang sari-sari store owner na si Jan na-trap matapos siyang ikandado sa loob ng kanyang tindahan ng mga tiga-FTGP. Hindi kami kagawas. Nangurog-kurog ako. Pag nagperma kami, membro na po kami nila. Amin na daw tong lupa, tsaka tong tindahan na to. Hindi na kami magre-rent. Gawa-gawa lang nila para pangututan kami. Hinaras din ng grupo si Riza at ipinadlock ang kanya namang milk tea shop. Dating ko po na around 9:30 AM, nakita ko na lang po na may nakasabit na po na tarp. Announcement, no trespassing. Ito po yung tarp na sinabit po ng mga taga-federal. An ancestral land under the management of Federal Tribal Government of the Philippines. Sina Jan at Riza, pati na ang iba pa nilang mga nabiktima, nagsampa ng kaso laban sa FTGP. Nag-file kami ng criminal complaint, especially yung alarm in scandal, malicious mischief, mayroon pang grave coercion, grave threats, may physical injury. Sa 12 na criminal complaints na na-file namin sa Surigao City Prosecutor's Office, 4 na kaso yon kung saan na-found out nila na may probable cause. Bukas ng umaga, lulusobin natin ang barangay dito. Ang barangay kagawad na si Rico, pinagbantaan naman daw ng misis ni Dato Adlaw na si Bae Lourdes. Pagkatapos ng padlock doon, isusunod yung sa akin. Pinaila namin ng cybercrime, tapos defect. Kaya kayo dito sa panggoberno sa Surigao, maayos kayo. Huwag nyo antayin na magbaha ng dugo ang Surigao pa. Tinitratin nila yung mga personalities na nag-complain of killing or physically harming them. Doon sa grave threat, 4 months up to 6 years. While sa library is 6 months up to 4 years. Nais ding mabawi ni Rico ang lupa na kinatitirikan ngayon ng headquarters ng FTGP. Isa raw kasi siya sa mga legal na may-ari nito matapos niya itong mabili taong 2019. Illegal sila. Lahat ng mga papilis nito, sila lang gumagawa. Pinabayaan lang muna, gawa ng alam mo naman namin na mga light materials lang. Nitong February 18, inilabas na ng korte ang mga warrant of arrest laban kina Dato Adlaw, Bae Lourdes at sa mga miyembro ng FTGP. Nagkanda kami ng mission plan. Marami yung tao doon sa loob ng compound and we are expecting na mayroong resistance. Yung ibang membre ng federal, kinuha nila yung itak nila. Although mayroong resistance, madali naman na konti ng mga PNP personnel natin dahil sa na-overwhelm sila sa dami ng mga tropa natin na pumasok doon sa area. Na-recover din ang kanilang mga armas, mga samurai at itak na binitbit nila sa ginawa nilang mga operasyon.
At ang pinaka nakakaintriga, may nakuha rin ang mga otoridad na di umano mga anting-anting. Isinurinder natin lahat doon sa korte. Sa more or less, mga 40 lahat yun. Ang compound ng FTGP tuluyan na ring dinimolish. Dito sila tumira. Sila ni Adlaw sa kasi bae, may kwarto sila na maliit dito. Yun ang kanila guard house. Bahay pa doon, isa doon, lookout nila. Tipla sila, mga 50 more or less. Sa mga property owners, so they can coordinate with the Office of the City Building Official naman po para na masaayos. Mahihirapan kang paalisin yan pag marami na yan sila. Nasa kustodiya na sila ngayon ng Surigao City Jail. Si Dato Adlaw nagpaunlak ng interview. Ako'y pasultihon, wala gitay kaso. Ang among gibuhat bis sa batas man sa Dios. Republic Act 8371, Ipralo of 1997, Divine Customary Law since time immemorial. Kaming mga diplomat, exemption kami. Dili kami pwede kasuhan, dili pwede prisuhon, bisag makawaran pa. Tungod kita usab nga mga diplomatic, nga kita ang mga kaliwat sa atong mga hari ug mga reyna. Yung Federal Tribal Group of the Philippines ay hindi legit na mga indigenous peoples. Wala silang enough na documents to justify nga sila ay isang legit na mga indigenous peoples organization. Ma'am, nabunutan po kami ng tinik. Kami naman po ang magsabi, ipadlock din po kayo. Masaya kami, ma'am. Nabigyan na ng hustisya yung mga ginawa nila. Habang ang mga na-rescue nasa pangangalaga naman ng City Social Welfare and Development Office ng Surigao. Kabilang dito ang ina ng 2 sanggol na na-rescue. Sina Carmina at Angelica, hindi nila mga tunay na pangalan. Nakita kasi namin na mayroong 2 breastfeeding mothers. Kasi paano naman yung survival ng mga bata na nagbe-breastfeed pa rin sa 2 nanay. Enero nitong taon lang daw sila na-recruit matapos pangakuan ng kung ano-anong mga benepisyo, kapalit ng pag-anib sa grupo at pagbayad ng tinatawag nilang diplomat fee. Ang laong ni Bay Lourdes, pa-diplomat kami, tapos tag 20,000 ang isa ka diplomat. Anak ko sa bugangan, gabaligya siya na niya kabaw, tapos bayad niya sa kuha ni diplomat. Sa loob din ng compound sila tumira. Painom kanilang tubig, tapos mag-ingon din ng walang hanggan pasasalamat daw sa amo dato. Natingala lang ako kay yung balaos sa Diyos. Bali sa gobyerno, kuan expire na. Pero ang ilang mga pangako sa kanila, napako. Na ako no sila gipahimo nga balay nga kuan, yung simentado gyud. Kada isa ka pamilya, isa ka bubong, bahay kubo sa kilid ng baybay. At meron daw ibinigay na proteksyon sa kanila. Kulintas kami para maluwas, pandipinsa sa yung magbiyahe. Ang sulod ato ng mga Latin, dili mabasa ng kaning Lunes, mabasa ra siya og Martes o Bernes panggamlong. Ang mister ni Carmina, ang isa sa mga nahuli ng pulis sa isang checkpoint na may bit-bit na samurai. Na-intercept sila doon sa may checkpoint. Pagtalo pa rin yung mga member man yun, mga threats. Nantod ko man lang taraw niya pasalig, pagawason ra niya nako ba na nga waray piyansa. Paman, hantod na, read na lang mi din, hawag akong kagawas sa ako ba na. Sakit gudagaw sa ako, kasing-kasing kay. Yay pa yung bata, duha ka gagmay pa. Kailangan tulungan ng mga pamilya para kahit o paano mai-adjust niya sarili niya, babalik sa tunay na realidad. At sumasali yung mga tao sa ganitong klaseng grupo dahil hindi nila nahanap yung kalinga at pag-aalaga na supposedly ibibigay sa kanila ng Estado. Siguro isa din na factor kasi ma'am yung kahirapan. Hindi naman ibig sabihin na kung mahirap tayo, hindi na tayo marunong na kumbaga i-evaluate yung mga pupuntahan natin at saka yung mga desisyon natin sa buhay. Yagwang gada ko, gabasol nga nung iban kami nga di. Giskam raman mi nila. Kung yay man galing mag-recruit sa inyo, ayaw dayan ka mo pagdali-dali na sama sa amo nga. Nito o dayon, ayagin mo pagsundog sa amo karon nga. Amo na nina mo nahitab-an. Sa mga liblib na lugar. Kamu mga bastos mo. Bastos ako ng mga namo ko. Ha? Maraming mabilis maloko, lalo't hindi ito naaabot at nararating ng gobyerno na dapat sana nagbibigay sa kanila ng sapat at tapat na serbisyo. Thank
Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.